congratulations kasi proclaim na po kayo. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-submit pa rin ng SOSE sa COMELEC. Isa po yun sa requirement. Dapat po makapag-vote. Congratulations. Yung pangalawa, nakapag-vote na po kayo. No? Pero, pagdating po sa mga SK officials, pagkaman ito po ay ceremonial outtaking, dapat po kayo ay umattend o dumalo sa SK mandatory training. Yan po ay tinadhana ng batas, particular RA 10742 or SK Reform Act na kailangan po muna natin umattend sa lahat po ng SK chairperson, kagawad, at sa mga susunod ninyong i-appoint na mga SK treasurers and secretaries, kailangan po ninyo ng SK mandatory training bago po kayo mag-assume. Kaya po bukas, lahat po ng mga SK officials, chairpersons at kagawa, mga sakmunyang kabataan members, ay umattend po sa mga schedules na SKMP. Simula po November 7 to 10 hanggang Friday, mula po bukas Tuesday to Friday. Kaya kailangan po ninyong dumalo. So kailangan din po magkaroon ng proper transition sa barangay, gaya po yung turnover ng barangay properties, financial records, and documents. Importante po ang turnover para alam po ninyo kung saan kayo magsisimula. Kami po sa City Assessment and Transition Team ay muling magpupulong para mapabilis ng mga outgoing barangay officials ang inventory at ma-schedule ang turnover para po turnover activities para po sa smooth transition sa barangay. So gaya po na nabanggit ni Mayor AA, marami pong pagsasanay na nakahanda para sa inyong lahat para makatulong sa inyong pagtupad ng mga tungkulin. Bukas na po magsisimula yung pong SKMP at sa November 18 po, tentative din naman po ay para po sa mga barangay officials dahil kailangan po ninyong makakuha ng basic information of governance para hindi po kayo maligaw sa inyong pong mga gagawin. Akin pong hihiramin ang mensahe ni Secretary Bernard Avalos sa mga bagong halal na barangay officials sa mga taga-lalawigan po ng Quirino nung sila nag-take out ng last week. And I quote, sabi ni Secretary Avalos, kung ano ang tama gawin natin. Let's do what is right. Leadership is not about power. Leadership is about responsibility. It is about service to the public. Servisyo publiko po talaga. Kaya sa mga bagong halal, we need each of you to be a leader who has integrity, who has vision, and one who inspires and unites the community. Kailangan po natin ng pagkakaisa sa ating mga komunidad. Alam naman po natin na medyo naging emotional, no? Ang labanan sa barangay SKOP elections. Kalimutan na po natin, basta ngayon po ay harapin po natin ang bukas, sama-sama po tayong magtrabaho para po magampanan natin yung buong inaatas sa atin ng batas at ang kapangyarihan na pinahiram ng Panginoon at ng mamamayan na bumuto po sa inyo. So, bilang mga bagong halal, gusto ko lang po kayong paalalahanan na kayo po ay may pananagutan ng responsibilidad sa lahat ng inyong constituents na nagpahirap na po ng kapangyarihan. Bilang public officials, dapat po nating malaman na ang maling gawain po ay may kaakibat na parusang administratibo at kriminal. Kaya kung kayo po ay hindi sigurado sa mga magiging hakbang ninyo, maaari naman po kayong pupunta sa amin sa DILG. Kami po ang opisina na handang tumulong po sa inyo at gayon din po, aalalay din po ang city government sa pangunguna po ni Mayor AA at pwede din po namin kanyang i-repair sa tamang opisina na kaya po kayong bigyan ng gabay. Lahat po na dati po natin tandaan na dapat po ay maging servant leaders tayo na may paninindigan at pusong mapagmahal sa ating kapwa. Lagi po tayo sumunod sa batas at polisiya at garantisado kung wala po kayong magiging problema. Ang City Government of Imus, DILG at iba pang ahensya ng gobyerno ay inyong katuwang sa paglilingkod. Kaya tayo na po ay magtulong-tulong upang mapanatili
maging tahimik at maunlad ang City of Imus. Tunay nga po sa tulong ng lahat, ang City of Imus ay aangat. Mabuhay po tayong lahat, and God bless us all po. Maraming